Magandang araw po sa inyo lahat. Ito ang inyong lingkod ay Freddy at Pilipino sa America Vlog YouTube. Okay? And if you haven't subscribed to my channel, please just drop the link, red button, press it, and you are already subscribed to my channel if you haven't subscribed to my channel. And please give me a big likes and make some comment whether in Filipino or in English. At the same time, you could share this video to your friends and benefactors and family circle, as well as in your barangay or within your community, most especially here in America. Okay? Ang topic ko po ngayon ay galing sa philstar.com. Okay? Philippine Star newspaper to. Tungkol sa nakaraang prayer rally, that was yesterday Sunday, tungkol sa pagdalo ni Presidente Rodrigo Roa Duterte, ex-president, na minsan niya sinabi, nung siya pa ang presidente ng Pilipinas, he said and called God stupid. Sinabi niya yun. And organizer, ito ay ginawa niya sa pangalawang pagkakataon na umattend siya ng prayer rally na puro pagmumura. This time, medyo lumambot ang kanyang posisyon at sabi niya ay pabor siya sa amendment sa Constitution when it comes to economic matters. Kasi importante ho talaga yung yung ating mabago na ang Constitution para umangat na ang Pilipinas sa pagiging lower middle income country. Ang balak kasi ng Pangulo ay maging upper middle income country like Thailand and Malaysia. At mapapansin nyo, dyan sa Malaysia and Singapore are connected by train. Don't you know that? You could go to Singapore in Malaysia and even in Thailand. Duktong-duktong mo sila, pinagduktong-duktong nila. At kaya makita nyo, kasi pag duktong-duktong, link yan, direct link. Ang progreso ng bawat bayan, bawat membro ng bayan ay maunlad. Katulad dyan sa Europe, duktong-duktong sila. And this is what the President wants us to have there in the Philippines. Sinasabi nila, parating sinasangkalan nila na si Pangulong Bongbong Marcos Jr., kaya sinusulong ito, ay gusto nilang ma-extend yung kanilang term, which is not true. Okay? Kasi ganito palagay natin, kunyari, nagnakaw ang isang politiko. Oo nga, nagnakaw sila. Pero ang kapaligiran nila, mga mahihirap, o malapit sila doon sa mga mahirap. Di ba makikita natin dyan sa Pilipinas ang mga bahay ng mga politiko? Hindi sila makatulog. Dahil sa sobrang yaman nila, maraming galit sa kanila. Pinagtatangka silang nakawan, pinagtatangka silang patayin. Hindi katulad dito sa Amerika. Yung mga lugar dito, karamihan sa mga bahay dito, walang mga bakuran. At ang kanilang bintana ay salamin. Walang grills, walang iron grills. Ano ang ibig sabihin yan? Ibig sabihin peaceful. Kasi lahat may trabaho. Lahat pwedeng bumili ng kahit anong gusto nilang bilhin, yung abot kaya nila. Lahat pwedeng kumain sa mga first class restaurant kasi wala namang first class restaurant dito Pantay-pantay halos. Yung kinakain ni Senator ay pwede ko rin kainin. Yung kinakain ng Presidente, pwede ko rin kainin. Ganun ho dito ang buhay. Kaya makikita nyo, yung iba rito, naka-Amerikana pero naka-rubber shoes. Di ba? Yan. Yan ang katotohanan. Yung mga US Filipino, magbigay ho kayo ng comment kung totoo ba ang sinasabi. Tsaka dito, hindi namin tinatawag ang boss namin na boss o sir. No, we just call them by their name. Okay? Like me, Freddy. Hindi namin sinasabing Sir Freddy, no. We just
say by the name or nickname. Ganun katindi rito. Okay? Ang sabi ni Mark Abinier dito sa Philstar, a social development expert, okay? That prayer rally represent a form of political mobilization. Malayo pang eleksyon. It is in 2028. Ninenervous na si Vice President Sara Duterte at ang Duterte family. They want to grab, and in fact, recently, they want to overthrow and they want to remove the president by making a false news, which is against the law. Sinasabi nila. At ang napapansin nyo ba? Bakit hindi tinitingnan nila yung mga kritiko, yung mga pro-China dyan sa Pilipinas na pinangunguna ng mga Duterte family, ay hindi tinitingnan ang accomplishment ng presidente at ang tinitingnan ay yung mga nakaraang past history. O yung mga nagsasabi, history helps. Oh yes, it helps. But kung titingnan mo, ulitin ko na naman, ito parati ko sinasabi to. Bumaksak ka sa subject when you are in college. Many times. Okay, that's good. But you still continue and you still pursue and you make other way, because you cannot do it in a straight line. 2 points determine a straight line, right? But what you did is to make it another way to reach your goal. Although it is a long way, but finally you reach your goal. Kasi kung gagawa ka na if you keep on looking back to history, you will not reach your objective and goals. That is to reach your career objective, to reach your career as a lawyer, as a nurse, as a doctor, as whatever career you want to reach. And once you reach it, it's just a starting point. You can be someday you will be you could be qualified to be a senator, to be the president, even the presidency. You could reach it. Okay? Yan ang Pangalawa, ginagamit nila ang religion, leveraging religion for legitimacy. Yan ang ginawa nila, prayer rally, dyan sa Cebu and in Davao. Ginagamit nila ang religion. Pero ano nangyari? Is it religion? I don't think so. Nagdasal ba sila? I don't think so. Meron bang imbitado mga pare at mga pastors? Nothing. Meron ba silang Biblia na pinakita? Nothing. This time, wala nga candle eh. Pero nung sa Davao, naloko sila. Nabudol sila doon sa Davao. They use a candle where in fact, they are already dismayed because nothing prayer happened. In fact, puro mura ang ginawa nila sa Davao City. Ni Dugong Duterte at ni mga Duterte brothers diyan. Di ba? Puro mura. At naging ngayon. Si Baste, ano ginagawa niya? In fact, that is a prayer rally. Tingnan niyo nangyari. It's a political rally. At ito inamin ni Attorney Harry Roque. Nung nabigla siya, Attorney Harry Roque, because yung kanyang asawa ay natanggal bilang board member ng Pag-ibig. At sa galit niya, nakalimutan niya siya ay abogado. Nakalimutan niya siya ay UP professor in law. Nakalimutan niya lahat. At ang umiral sa kanya ay hindi nakalimutan niya siya ay professional. Bumaba ang kanyang paninindigan upang sa galit, puro galit ang nasa isip ng mga umatendya sa rally na yan. Galit. Pag ikaw ay nagagalit, wala ka sa sariling kaisipan. You cannot have a firm judgment. You cannot have even can make assessment. You cannot evaluate things. Yan ang importante. Yeah? And motivation. Wala kayong motivation. Sa rally niya, walang motivation. Ang motivation sa inyo ay galit. Gusto niyo mawala ang presidente
na ang term of office niya is until 2028. Minamadali nyo, gusto nyo ipo si Vice President Sara Duterte, which I think is not qualified to be a president there in the Republic of the Philippines. They are more qualified than him, than her. Yan ang importante. At kaya ginagawa ng ating Kongreso sa pamamahala at para ni Speaker Romualdez ay para umasenso at umangat ang ating ekonomiya. Ayan. At ang sinasabi nyo na yung mga signatures na pinapipirma, eh wala namang kinalaman to sa ginagawa ng DSWD na magbigay ng tulong sa bawat Pilipino. Yan ang tungkulin ng DSWD maski na dito sa Amerika. Pag lumapit ka sa dito ang mga tao hindi lumalapit sa mga politiko. Lumalapit sila sa mga proper agency. Okay? At pag yan ay lumapit sa proper agency at nabigyan ng tulong, dito hindi nagbibigay ng cash. Hindi nagbibigay ng cash. Punta yan sa bank account mo. And hindi one time, marami. Tuloy-tuloy yan. Maybe 3 months, 6 months, depende. Tapos, i-interviewin ka nila. Why you need that assistance. And, merong automatic na binibigay dito. Pag nakita ng presidente na there is a great need for you to have this kind of assistance from the state or federal. At what is the end result pag ikaw nagbigay ng tulong sa mga tao? Gumagastos yan. Bumibili yan ng mga merchandise, bumibili yan ng mga appliances, bumibili o nagbabayad ng utang sa mga bangko. And what is the end result? The end result is the economy is affected and the revenue from the government increase by that stimulus. We call it stimulus here in America. Di ba?